Hello, hello. It's been a while. Dito kami nagpa-park sa mga rideshare dito sa may San Diego Airport. Been doing this for the past, let's see, October. Wow, 9-10 months. So ginawa ko itong full-time job. Oh, Japan Airlines leaving. Yun na nga, ginawa kong full-time. Dati yung tatrabaho sa military, contract pilot. Pero dahil sa COVID, nagkaroon ako ng long-term symptoms. So I was out for about 2 years. So mahirap bumalik sa pagpapalipad dahil gagastos ka para maging current yung lisensya mo. Mag-hire ka ng instructor, mga siguro $70 per hour. Tapos yung mga aeroplano, Cessna, yung mga 4-seaters, approximately $135, depende sa GPS, sa navigation equipment. So nag-iipon ako ng pera para mapagpalipad uli. Pero mahirap ang buhay sa San Diego, mahal ng gastusin dito, kaya tsaga sa pag-Uber at Lyft. Grabe na yung pandemic, no? Sabagay, daming ang nawala ng trabaho. Yung iba nawala ng buhay, yung iba nawala ng kinabukasan. Tsaga. Nakaon pala ito. Alright. So titingnan mo yung miles. Ito $1.11 per mile. So sabihin natin 11 miles, $15.15. Mga extra mo lang dyan, $4. So depende kung matyaga ka, kunin mo yung $15. Pero dahil sa pag-aantay dito sa queue, ang inaantay ko as an LX, mga $40, $35, $25, depende sa distance, depende kung magkano ang patong. A ver, pon quién conduce la mesa reunión, a ver si esos. Ahí pone, al Chile ya no sé. Hay unos que van y vienen. No sé si la mesa reunión es Franco o Manacuya. No estoy seguro a qué programa te refieres.
exactamente, yo que no encuentro información sobre un programa llamado La Rudeza Regaña en México. Nah, ChatGPT está potente. Sí, qué pedo con esa, güey. Ya no quiere. Güey, pasé de amarlo a no usen eso. Sí, o sea, ya no. Mira, sabes si tienes que hacer es un escritor, conferencista y divulgador científico. Me volvió a gustar. Me mama ChatGPT. Se especializa en temas como la ciencia, la tecnología, la filosofía y la cultura popular y ha publicado varios libros y ensayos sobre estos Pero temas. eso ya lo sacamos, ¿o qué más? So ganito buhay namin. Eat at your own time. Eat at your own risk. Mabulunan ka. Dahil may sili. Eat anytime you want. Kaya ang dami nagra-ride share. Kasi yung flexibility ng schedule. Lalo na kung nag-aaral ka, it's a good side gig or full-time job. Kaya sa akin, may pamilya ako. So, yung anak ko nag-aaral virtual class. Ako ang coach niya, learning coach, tinatawag nila. So during the day, sayang wala pa silang pasok. Next week balik na sila. So during the day ako tumutulong sa anak ko. Sa second grade na siya. Mga pandemic kids, 3 sila. So yung trabaho to, very flexible. Work anytime. You have 24 hours. So meron ka 24 hours para mamili ang schedule mo. Mainly ang trabaho ko focus lang sa airport passengers. That's from 3 AM mga pasahero na magpapadrop off sa airport flight 3 AM hanggang possibly 2 AM yung mga delay na flights. Yan ang open schedule. Pero meron ko lang 12 hours shift para mag-drive, tapos kailangan magpahinga. Masabihin sa'yo ng apps, you need to take a break, tapos shutdown nila yung apps mo. So share ko lang tong rideshare life ng mga independent drivers. Yung iba ginawa ng career. Kasi nga you're pretty much free sa lahat ng gusto mong gawin after work or during working hours. You can take a break however long you want. Pwedeng
1 hour, take a nap, kain. You can buy any food you want pag may pera ka, anywhere, kasi you're all over the place. So maganda, pero lahat ng time mo, you're either here or sa city for 12 hours. Wala sa bahay kasi kailangan mo kumita. So iba, after airport closure, hindi na natutulog kasi nag-aantay sila ng pipick up nila for the next morning, 3 a.m., 4 a.m., 6, 7, 8. Yan yung mga biyahe ng mga airport drop-offs. So nag-aantay kami ng reservation ng pasahero sa apps, depende sa distance, sa amount. So titingnan ko yung fare. For example, mga 30 miles, mga I don't know, $35, $40. Yan yung mga XL. XL is 7 passengers or more kung mahaba yung sakyan mo. Yung X naman yung 4-seaters, mga kotse, ganyan. Pero ito ginagawa ko, XL and X. So mas pinili ko mag rideshare driver kasi bumalik sa 9 to 5 job. Kasi sa 9 to 5 job, expected mo na yung salary mo every 2 weeks. And like I said, wala kang freedom. Yung 15 minutes break mo, dalawa lang, 30 minutes lunch break. Dito, anytime mayroon kang 15 minutes after you pick up passenger, but as drop off mo, take a rest, 15 minutes or so. Then papanoorin mo yung apps mo, kung magkano yung offer, piliin mo kung magkano gusto mo, gaano kalaki gusto mo. Kinausap mo yung mga ibang driver dito from Middle East, like Iraq. Sabi ko, anong background mo, ba't ka nag-rideshare? I used to be a chef, pero dahil sa racism, mas ginusto niya maging rideshare driver. Racism? You think? Kahit naman sa mundo meron. Anyway, sabi niya I can take a month off vacation sa Iraq for 2 months, then come back, make money. Yung vacation naman, pag nasa 9 to 5 job ka, depende sa seniority kung kailangan pumasok, kung ilang buwan ka na o taon ka na sa company, meron ka lang 5 days, 7 days off for 1 year. 1 year. Then like ka nag-worry, late na ako. Pagod na pagod ka, lalo na student worker ka, pagod na pagod ka sa pag-study, then you have to wake up para sa 9 to 5 job mo. Aantukin ka sa trabaho, lalo na sa cubicle, kung customer service, you have to watch your back. Kung may nanonood sa'yo na nakapikit yung mata, nagtatay. So yan lang kagandahan ng rideshare driver. Yeah, of course, wear and tear ng sakyan, yan. Kasama yan sa mga business. Wala naman libre lagi. Kasi ang business mo pa, company mo pa, sarili mo sakyan, lagi may gastos. Anyhow, ito ang buhay ko. From being a pilot, well, let's start. From being a jack-in-a-box cook, seasonal postal processor, hotel security, and then naging 13 years worker sa electric company while studying to become a pilot, and at the same time going to school to get my bachelor degree. Pinagsabay-sabay ko lahat yun. Pero dahil sa budget at walang matakbo ng financial health,
pinili ko talaga yung bachelor degree o yung passion ko to become a pilot. Pinili ko yung passion. So anyway, just a pandemic, here we are. Masakit man sa dibdib ko na itong ginagawa ko. Pero I have a family to take care of. Lahat ng pride lalamunin mo. Lulukin mo yung pride mo. It's not about position. It's how you handle your current situation. Learn new things. Adapt. Pero yung tears, gagawin mo lang. Sige pa rin. Umiiyak ka sa side, pero barat pa rin ang barat. Ganun talaga buhay. Yung iba maswerte, pinagpala. Yung mga hindi pinagpala, ang daming trials sa buhay, like me. Lagi may trials sa buhay. Sabi ko, man, kasusog ko lang meron na naman. Oh, look. Kailangan matapos to. So, it's 4:49 ng hapon, Sunday, August 11. Maya naman. Baka mabusog masyado, antukin. Yan ang kalaban mo dito pagkakaya mo, antukin ka. So isipin mo pamilya mo, should I sleep? Should I work? Pag matulog ka, trust me, parang ayaw gumising dahil sarap ng tulog mo. So tinuturing ko to parang camping while working. Balik tayo dito sa apps. Let's see, $15, that's $1.32 per mile. Okay na. Ito lang, pinanggas ko na yung iba kasi simula ko lang. $7.05. Hopefully mamaya 300 na yan. 18. So ang gagawa namin habang nag-aantay ng pasahero, titingnan namin yung mga inbound flights. Gamit ko yung Flight Radar 24. Let's go to airport. Show arrival. Load. Let's see, it's 5:05. Let's load earlier flights. Yung mga naglanding na. So it's 4:08. No, 5:08 I should say. Punta tayo sa 5. It's 5:03. UPS Southwest galing San Fran. Estimated arrival. So ito delayed. So dalawang aeroplano Southwest delayed. Nauna yung San Jose. FedEx kalalanding lang. Southwest landed from Honolulu. Yan yung kanina. So from this morning all the way to dami no, 9:20 p.m. for now. Load later flights hanggang last flight would be 12:30 from New York. So yung mga inaabangan namin pag airport rides ang ginagawa mo. Ang dami mga paparating na mga flights. Kaya karamihan dito nakita mo dami. Dami mga driver, as you can see. So those are all immigrants. Ito may landing.
Kaunti lang mga Americans. Let's see. So para ma-track natin flights, let's delete that, cancel this, cancel that. Punta tayo sa flight radar and you'll see mga inbound flights. See that? Alaska approaching from San Francisco to San Diego, 1,300 feet on final approach to San. So lahat ng mga arrival dito titingnan namin. Kinukuha naman yung big picture kung nasaan yung mga aeroplano. So ito galing Austin, Texas to San Diego. No, digo, es tu jale, güey. Tú estás diciendo que dame que güey. No, es que yo no le tengo que ayudar. Ito papuntang Vegas. Pero como no vino nadie ahora, yo sé. So bali lahat ng flights parang funnel, parang pyramid. Pag ganyan, mga inbound flights. Ito mga galing New York, mga dito galing sa route na to. New York, Philadelphia, Newark, New Jersey, Arizona, yung mga galing Florida, dito sila dadaan near Mexicali border. Yung mga galing naman Las Vegas dito pag ganyan. Sometimes mga New York kumaganyan na papunta sa airport ng San Diego. Yeah. Alaska pa landing. Ito may mga nagdadasal dito, mga Muslim. That's 5 times a day. Respect to them. 5 times a day nagdadasal mga yan. Hindi ko ma-focus eh, walang focus ng GoPro ko. Ito yung mga Hawaiian flights. Yeah. Hawaii. Mas malapit kami. 6 hours. San Diego. So that's how we view all the inbound flights from 6-7 a.m. up to midnight. Oh, yun yung FedEx. Someday yan ang gusto kong paliparin. Sana magkatotoo. Sa awa ng Diyos, sana magkatotoo. Yan ang aim ko sa buhay. Either that, UPS, kung hindi naman kahit ano, basta lumilipad. Kailangan ko lang maging current, kailangan ko lang makapagpalipad ng 172 para mag-shoot ng approaches, maging current, and magpalipad para mag-time building uli. Hindi naman time building, I don't need time building. Meron akong 2600 total time. Kailangan ko lang ipakita sa company na hindi ako nakaupo lang. Kailangan kasi makita nila na active ka. But to do that, it takes a lot of money. So nag-join ako ng club. Join the flying club dito lang sa bahay, mga 5 minutes away. Malapit lang sa Montgomery Airport. Pero kailangan ko lang ng puhunan. Siguro mga 1,000. I need $1,000 para mag-shoot ng approaches. Anyhow, looks like there's gonna be a storm. Nakita niyo yan? Balik tayo sa lift. Ano mayroon? $11.27. Let's see. Oh, ito nga pala yung feedback from the customer. Feedback. Friendly, good driving, clean, above and beyond, ride heroes, sabi ng pasahero,
No, güey, ahí no, güey, pues te van a quitar ahorita la chingada. Complimentary, friendly driver, good driving, excellent in all areas. Earlier, mga all-star ride hero. So yung mga ano nila, mga compliment. So basically it's clean car, good driving, a friendly driver, above and beyond. Saan pa ba iba? Ayan mga compliment. Sweet Cruiser. So yung mga nakapila sa X, Lift X is 51, 55, XL, ako yan. So 6 to 10 drivers, so malapit na. Platinum ako for now. Oh yeah, the weather. What's going on with the weather? Ba't makulimlim? Anong mayroon? Here we are. Ah, may storm na paparating. May kidlat? Oh wow. That's bad. Orange and red. Lightning sa east. Ah, yan o. Paparating dito. Nakaw, car wash na naman to. Wow. So may storm papunta sa amin. Diyan kami. Well, it says 60-40%. Hanip din to, nang harang na oh. Paano tayo makakalis yan? Uy, 54, kunin ko to. Ah, nauna oh. Bagay ang lain nun. Kasi yun lang, pabilisan ng daliri or kaya AI. Init. 16.75. Sayang yung $54 oh. O sige, hang up ko muna to. Baka meron na naman mga matataas na bigay. Mga hinahanap ko yung mga ganyan eh, mga 35 and up. Para dalawang biya, tatlo meron ka ng over 100. So yun mga binabanatan ko.